Si Mang Andres, 62 taong gulang, ay nakatitig sa kanyang lumang telebisyon isang gabi. Ang balita ay nagkukwento tungkol sa nanalo sa loto. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel, ang tiket na naglalaman ng kanyang kapalaran. 150 milyong piso. Ang mga numero ay tumugma. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan niya. Halo ang gulat at pag-asa, ngunit may bahid din ng malalim na pag-iisip. Ang kanyang tahanan, na puno ng alaala ngunit halos walang yaman, ay tila nagbago ang kulay sa kanyang paningin. Ang kanyang mga gamit, lumana at simpleng-simple, ay nagpapatunay sa kanyang kahirapan sa buhay, sa pagtatrabaho at sakripisyo para sa kanyang 3 anak. Ngayon, iba na ang direksyon ng buhay. Tahimik siyang tumayo. Kinuha ang lumang bag mula sa aparador at nagsimulang mag-empake. Ilang lumang damit, isang aklat, at ang kanyang paboritong rosaryo, iyon lang ang kanyang dinala. Bago tuluyang umalis, sandali niyang pinagmasdan ang bawat sulok ng kanyang bahay, tila nagpapaalam sa bawat alaala. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit determinado. Habang nagtutungo sa terminal ng bus, bit-bit ang hindi lamang bag, kundi maging ang bigat ng isang desisyon. Ang unang pinuntahan ni Mang Andres ay ang kanyang panganay na anak, si Anton, na ngayon ay isang matagumpay na may-ari ng restaurant sa syudad. Puno ng sigla ang lugar, elegante ang disenyo at abala si Anton sa pag-aasikaso ng mga customer at staff. Matipuno si Anton at may awtoridad ang bawat kilos. Nang makita niya ang ama, bahagya siyang nagulat, ngunit mabilis na bumati. "Pa, andito ka! Bakit hindi ka man lang nagsabi?" Bati ni Anton, sabay halik sa pisngi. Ang kanyang pagmamadali ay kitang-kita. "Gusto lang kitang sorpresahin, anak," sagot ni Mang Andres, pilit nang umingiti sa kabila ng pagod. "Magandang sorpresa naman, pa. Pero, medyo abala ako ngayon. May malaking event kami mamaya. Hindi ko pwedeng iwan ang restaurant." May pag-aalinlangan sa tinig ni Mang Andres nang itanong niya, "Anak, pwede ba akong tumira muna sa inyo?" Sandali lang, habang inaayos ko ang mga bagay-bagay, napatingin si Anton sa kanyang relo, tila naghahanap ng dahilan. "Pa, gusto ko sana, pero alam mo naman, puno na ang bahay. Nandito pa ang mga magulang ni Lara, asawa ni Anton. Nagbabakasyon rin. Mahirap kung sisingit ka pa. At, pa, sa totoo lang, baka hindi ka sanay sa ingay ng mga apo mo. Abogado na rin ang panganay ko, abala sa pag-aaral." Kitang-kita ni Mang Andres ang pag-iwas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Sige anak, naiintindihan ko." Ayos lang nabunutan ng tinik si Anton. "Sige pa, tatawag na lang ako sa'yo. Gusto mo ba ng kape kahit paalis ka na?" Umiling si Mang Andres. "Wag na anak." "Sige, aalis na ako." Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng restaurant. Bit-bit ang kanyang bag at ang mas mabigat pang puso. Tila lalo pang bumigat ang bawat hakbang niya. Kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari mo bang i-comment kung saan ka nanonood ngayon? Mahalaga sa amin na malaman na may mga taong tulad mo na sumusuporta at nakikinig. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell para mas marami pa tayong maibahaging inspirasyon. Balik na tayo sa kwento. Nagpatuloy si Mang Andres sa paglalakbay kahit nakaramdam na siya ng pagod. Sunod niyang pinuntahan ang anak niyang si Lara, isang nurse na nagtatrabaho sa isang ospital sa Maynila. Ang apartment ni Lara ay maliit, ngunit malinis, puno ng mga gamit na nagpapakita ng kanyang abalang buhay bilang frontliner. Pagbukas ng pinto, nagulat si Lara. "Papa, bakit ka nandito? Di ka man lang tumawag muna bago ka pumunta?" Ang gulat na tanong ni Lara. "Gusto lang kitang makita, anak," sagot ni Mang Andres, pilit na pinapanatiling matatag ang boses. "Baka pwedeng tumigil dito ng ilang araw."
Napabuntong hininga si Lara, halatang stress at pagod mula sa kanyang trabaho. Pa, ang hirap ngayon. Puro duty ako. Bukas, night shift ako. Tapos may kailangan pa akong asikasuhin sa ospital. Wala na rin kaming kwarto dito pa. Maliit lang itong apartment. Baka next time na lang. Kapag hindi na ako masyadong abala, ngumiti si Mang Andres. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige anak, next time na lang. Naiintindihan ko. Sige pa, mag-ingat ka. Paalam ni Lara na parang may pagnanais pang mag-offer ng tulong ngunit hindi makakilos. Muli, naglakad si Mang Andres mag-isa. Mas mabigat pa ang kanyang damdamin kaysa kanina. Umupo siya sa isang waiting shed. Nagpahinga muna sandali. Maibsan ang pagod na nararamdaman. Pinagmamasdan ng mga nagmamadaling tao at sumakay na rin sa isang bus pauwi sa probinsya. Naglakbay si Mang Andres pabalik sa probinsya sa lupaing minana ng kanyang bunso, si Leo. Ang bahay ni Leo ay simple, napapalibutan ng luntiang halamanan na kanyang inaalagaan. Si Leo, nakasuot ng pangtrabaho sa bukid marumi at mapawis, ay abala sa pagbubungkal ng lupa para sa kanyang panibagong itatanim. Nang makita niya ang ama na naglalakad sa kalsadang lupa, agad itong napatigil, nanlaki ang mata at tumakbo papalapit. Pa, umuwi ka! Bakit di mo sinabi? Masayang sigaw ni Leo, sabay yakap sa ama ng mahigpit. Halos mapayak siya sa tuwa. Magluluto ako ng tinulang manok na paborito mo pa. Ang tagal na nating hindi nagsasama. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Andres. Kung tatanungin kita kung pwede akong tumira dito, papayag ka ba anak? Niyakap muli ni Leo ang ama. Siyempre naman po pa, bahay mo to. Hindi mo kailangan magpaalam. Ang tahanan ko ay tahanan mo pa. Halika, umuwi na tayo. Magkasabay silang naglakad patungo sa bahay ni Leo. Tila nabunutan ng tinik si Mang Andres. Sa gabing iyon, nagsalo sila sa hapagkainan, nagkwentuhan at nagtawanan. Ramdam ang init ng pagmamahalan sa simpleng tinolang manok at kanin. Ibinigay ni Leo ang sariling kama sa ama habang siya ay natulog sa sahig. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Mang Andres nang may ngiti sa labi. Makaraan ang isang linggo, habang nag-aalmusal sina Mang Andres at Leo, may kumatok. Nagulat si Leo nang makita ang isang lalaking naka-Amerikana. Si Attorney Ramos, abogado ni Mang Andres. May dala itong sobre. Magandang umaga po, Mang Andres. Kayo po pala si Leo? Saad ni Attorney Ramos. Ako nga po. Sino po sila? Sagot ni Leo. Ako po si Attorney Ramos, abogado ni Ginoong Andres de la Cruz. Nandito ako para ibigay ang napanalunan niya sa loto. Nagulat si Leo. Ginoong Andres, kailangan ko po itong ibigay. Paliwanag ni Attorney Ramos, sabay abot ng sobre kay Leo bago nagpaalam. Binuksan ni Leo ang sobre. Nanginginig ang mga kamay. Sa loob ang daming pera. Habang si Mang Andres ay nakatitig kay Leo at nagsalita na may bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Mahal kong anak, Leo, tinanggap mo ako nang walang hinihinging kapalit. Hindi mo alam, ako'y nanalo sa loto. 150 milyong piso. Dumalaw ako sa inyong magkakapatid, hindi para magbigay ng pera, kundi para makita kung sino sa inyo ang tatanggap pa rin sa akin bilang ama. Sa aking pinakasimpleng anyo, kung sino ang magbibigay ng pagmamahal na walang kondisyon. Ikaw lang ang gumawa niyon, Leo. Ikaw lang ang nagbukas ng iyong tahanan at puso. Kaya, lahat ng meron ako, ang perang napanalunan ko, ang lupaing minana ko, at ang natitirang taon ng buhay ko, ay para sa'yo. At bigyan mo rin ang mga kapatid mo. Gamitin mo ito ng may kabutihan, anak. Dahil iyan ang tunay na kayamanan na gusto kong ipamana sa inyo. Ang pagmamahal at pagiging mabuti sa kapwa. Sana'y maging inspirasyon ito sa iyo. Mahal na mahal ko kayong mga anak ko. Tahimik na umiyak si Leo habang kaharap niya ang kanyang ama.
Hindi niya maintindihan ang halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman, gulat, tuwa at pagmamahal. Tumingin siya kay Mang Andres na ngayon ay pinupunasan ang kanyang luha. Pa, bakit? Tanong ni Leo sa pagitan ng hikbi. Niyakap ni Mang Andres ang kanyang anak. Dahil ikaw, anak, ikaw ang tunay na kayamanan. Naunawaan ni Leo sa wakas. Hindi kayamanan ang gustong ipamana ng kanyang ama, kundi isang mahalagang aral. Ang sino mang marunong magmahal ng walang kapalit ay siyang bibigyan ng gantimpalang walang patid. Ito ang pamanang mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Ilang taon ang lumipas. Ang lupaing minana ni Leo ay lalo pang umunlad. Ang simpleng bahay ay napalitan ng mas maayos at mas maluwag na tahanan. At ang bakuran ay naging masaganang hardin. Si Leo, ngayon ay may sariling pamilya, ay patuloy na nagtatrabaho ngunit may ngiti sa labi at may pusong puno ng pasasalamat. Si Mang Andres, bagamat matanda na, ay nakaupo sa balkonahe, payapa ang mukha, pinagmamasdan ng kanyang anak at apo na masayang naglalaro sa bakuran. Lumapit si Leo sa ama at inabot ang kanyang kamay. Salamat pa, bulong niya. Ngumiti si Mang Andres. Walang anuman anak. Ang kwento ni Mang Andres ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal, kabutihan at pagpapahalaga sa pamilya. Ito ang pamanang walang katumbas na patuloy na yumayabong sa puso ng mga marunong magmahal. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba, i-click ang like button, mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwento. Ang suporta mo ang nagbibigay lakas sa akin para gumawa pa ng ganitong klaseng kwento. Maraming salamat.